Unahin natin si Panelo. Actually, mga kababayan, natatawa ako dito kay Panelo. Ito po, oh. I-ano ko lang. Ito, lakasan ko lang ha. 6% of the voting. Kasi, Pakinggan ninyo mga kababayan, yung sasabihin ni Panelo, matatawa po kayo. Bakit? Ang sabi ni Panelo, uneducated yung mga DDS, no, voters. So pinahiwatig na hindi daw edukado ang mga DDS at nagbubulag-bulagan. Kasi alam naman daw po nila na yung mga binoto, no, nila na Duterte ay yung iba doon mga walang alam sa politiko at pumasok lang sa politiko para magpayaman, pero binuto pa rin ng mga DDS. Yon ang sabi ni Panelo sa Billionaire News. So ito po. the Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaki no? More than half yun eh. Plus, at the same time, alam mo, yung Duterte country talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto dun sa 10. Kaya ang taas nila dun sa mga Duterte country. Pero pagdating dun sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Kasi the Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaki no? More than half yun eh. Plus, at the same time, alam mo, yung Duterte country talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto dun sa 10. Kaya ang taas nila dun sa mga Duterte country. Pero pagdating dun sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Kasi, Ayan. Diba, Ma'am Emelinda Caulihilo po, and kay Ma'am Mayumi Kanyete Channel. Ayan. Gerrit Voot, mega love shoutout. Voet ba pagbasa? Mega love shoutout. Ma'am Gloria Trentino, hello po. So yun po, narinig nyo mga kababayan na sinabi mismo ni Salvador Panelo na itong mga butante, no, ng DDS ay nagbubulag-bulagan. Na kung saan, alam naman nila, kahit tayo mga kababayan, hindi lang ito not only for DDS, kahit sa loyalist at kahit sa kakamping, minsan meron din tayong nabuboto na tingin natin, di ba? Ako, hindi ko naman sinabi na lahat ng loyalist senator, lahat ng loyalist congressman and mayors, ay lahat sila perpekto. Yung iba kasi mga kababayan, naging mayor sila, nananalo sila dahil pangalan nila. Halimbawa, katulad kay Sara, bakit mo ba iboto si Sara? Ano bang meron sa kanya? Ang sagot ng tao, anak siya ni Digong. 'Di ba? Ma'am MJ ulit, mega love shout out. Ganun ang gustong ipaliwanag ni Salvador Panelo, 'di ba? Na sinabi niya na itong mga DDS, mga uneducated, mga nagbubulag-bulagan. Bakit? Haploid of UST, mega love shout out po. Kasi biruin mo, iboboto mo si Sara Duterte. So, ano bang nagawa? Pagdating sa nagawa, puro pamumuna, puro paninisi, puro paninira, at puro pambabatikos lang sa presidente. Kasi kung tanungin mo yung nagawa, wala talaga. Wala. Sa totoo lang, tanungin ninyo, ano bang proyekto ni Sara sa loob ng 4 na taon? 22, 23, 24, 25. Sa loob ng 4 na taon, ano bang proyekto ni Sara? Libro. Ang libro ba pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata? Maminday, hello po. Ang libro ba pag nabasa ng bata, yan na natulog sa lansangan, nagkakaroon ng bahay? Nagkakaroon ng masisilungan? Wala. Ang libro ni Sara ay nagagamit lamang pangbalot sa tinapa. Or else nakakasira pa sa kalikasan. Bakit? Kapag napunit yan, nahulog sa kanal, magbabara sa kanal yan, babahain pa tayo. Magkakaroon pa tayo ng dilubyo. Tignan ninyo. Katulad lang kanina, kalakas-lakas ng lindol sa Maynila. Naranasan nyo na rin yung sinasabing the big one. Pero ni minsan wala akong narinig sa ating gobyerno na pinaghandaan yung patungkol sa ganyang kalamidad. Minsan may kakulangan din po tayo pagdating sa siyensya. Diba? Hindi kasi sapat yung sinasabi nyo pag lumindol magtatago sa ilalim ng lamesa. Hindi totoo yan. Pag nagtago ka sa ilalim ng lamesa o maghanap ka ng mga bagay na matitibay at saka hindi ka madadaganan, paano kung ang tinitirhan mo 20 floor? Nandun ka sa first floor, sa ground floor. Pag bumigay yung building, durog ka. Maliban na lang kung nandun ka sa tuktok,
kung penthouse ang tinitirhan mo, pag lumindol, bumagsak yan, hindi ka madudurog kasi nasa taas ka. Kung nasa ilalim ka nakatira, babagsakan ka ng building, magiging pulbo ka. Hindi totoo yan. Wrong. Hindi tama yung ganyan. Alam niyo ang tanging gagawin, hanggat kaya mong lumabas sa building, mag-duckwalk ka. Diba? Hindi tama yung ganyan turo. Tatago ka sa ilalim ng lamesa. Paano kung bumigay nga yung buong building na tinirhan mo, hindi na pupulbo ka sa ilalim. Diba? So ngayon mga kababayan, actually hindi naman tayo masyadong ganyan. Salamat po Ma'am Lilito Nini at kay Sir Sub Annihilation, maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Di ba? Oo, kapag lumindol, mag-duckwalk ka, lumabas ka. Maiwasan mo yung walang makadagan sa'yo, walang mabagsak sa'yo. Oo, hindi yung pag lumindol, dito ka lang sa loob, ay nako. Pag nasa building ka nakatira, good luck na lang sa'yo kung saan ka pupulutin. Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, yun yung ibig sabihin ni Salvador Panelo. Na ang mga butante sa DDS, nakikita kasi nila na si Digong, presidente, mayabang, diba? Nagpa-implement ng war on drugs, pinapatay ang adik. So, na-impress ang lahat. Kasi kamay na bakal daw, kailangan mo kamay na bakal, di ba? Kasi kailangan mo kamay na bakal para ang tao sumusunod. Hindi naman po ganun lahat sumusunod. Kahit nga tayo mismong Pilipino, kahit nga nilatigo na tayo ng mga magulang natin, bukas makalawa, ulitin mo pa eh. Si Digong pa kaya, hindi mo naman tatay. Hindi mo naman totoong magulang. Diba? Ang mga DDS kasi, nagpapahalata lang talaga na nagbubulag-bulagan sila at uneducated sila. Bakit? Alam nyo, ngayon lumalabas naman sa survey na si Pangulong Bongbong Marcos, no, mababa daw ang tiwala ng tao sa kanya. Biruin nyo, wala daw tiwala ang mga tao sa Pangulo. Bakit? Alam nyo kung bakit? Saan ka magtitiwala kay Sara? Saan ka magtitiwala kay Digong? Ngayon, i-example ko sa inyo. Tignan ninyo ang Davao. Binaha ng lahat-lahat. Umuwi ba si Digong? Binaha ng lahat-lahat. Tumulong ba si Sara? Bagkus ngayong araw na to si Sara lumipad pa Qatar. 5 araw na ngayon baha. Sa Davao. Pero si Sara mas inunang lumipad sa Qatar. Ganyan naman talaga ang agila. Di ba pag umulan, bumagyo, lumilipad, naghanap ng masisilungan, ganyan ang agila. Di ba? Kasi biruin yung mga kababayan, sabi ni Salvador Panelo, sabi niya yung mga DDS, alam naman talaga nila na yung mga binuboto nila, walang mga kamuwang-muwang, walang nagawa sa bayan. Pero bakit nila ibinoto? Kasi ang tatay presidente, kasi ang kapatid mayor, yung kapatid congressman, yung kapatid vice president. 'Di ba? So iboto natin 'to, bakit? Kasi may kapatid siyang politiko. 'Di ba? Ganun ang kadahilanan kaya binoto. Hindi naman nanalo. Kaya ang sabi ni Panelo, talagang nagbubulag-bulagan sila at mga uneducated. Diba? Ganun yun mga kababayan. Mga uneducated talaga sila. Bakit? Ako ayoko nung magbigkas ng pangalan ng politiko ha. Una, ganito yan. Bakit mo nga ba iboto si Baste Duterte bilang mayor? Ang tanong, kasi tatay niya si Digong? Kasi kapatid niya congressman? Kay kapatid niya vice president? Hindi po kasi gawing basihan na iboto mo kasi maingay ang pangalan. Hindi yun pwede gawing basihan. Katulad ngayon, iboboto ko si Baste bilang vice mayor ng Davao kasi yung kapatid niyang si Sara maingay. Ang gawin ninyo, kung kayo'y mga matatalinong butante, iboto ninyo kung may nagawa. Diba? Mahirap kasi bumoto na, iboto natin si Sara, bakit? Matapang to, nakipaglaban sa mga bangag. Ang tanong, ano bang rason kung bakit siya nakipaglaban? Kasi kinulong ang kanyang tatay dahil may kasalanang ginawa. Diba? Ang hirap kasi bumoto sa isang politiko na hindi mo alam kung anong plataforma. Bakit tanungin ko kayo, ano bang plataforma ni Sara? Ngayon, sinisisi ninyo si Willie Rebillame, tumakbo, walang plataforma. Inaano ninyo si Philip Salvador, tumakbo, walang plataforma. Si Sara, nung tumakbo ba, Vice President, may plataforma? Walang plataforma si Sara nung tumakbo. Kaya nga sabi ni Salvador Panelo, itong mga DDS, mga uneducated, nagbubulag-bulagan. Sad to say, pero totoo. Ayan sabi ni Panelo. Binuboto mo si Sara. Walang plataforma. Ayaw mo bumoto kay
Philip Salvador, ayaw mo bumuto kay Willie Rebillame kasi walang plataforma. Pero kung i-compare mo si Willie at si Sara, mas may papel pa si Willie kaysa kay Sara. Yun naman ang totoo. Bakit hindi ba totoo? Ihambing mo si Willie Rebillame at si Sara. Si Willie Rebillame namimigay, nagpapasaya. Di ba? Si Sara, anong ginawa ni Sara? Nambubulsa. Kung si Willie namimigay, si Sara namumulsa. Di ba? Yun ang totoo. Kaya sabi ni Salvador Panelo, nagbubulag-bulagan at mga uneducated itong mga DDS. Yan ang katotohanan. Di ba? So ito ang mga kababayan, sunod nating pag-uusapan. Alam nyo mga kababayan, ngayon napatunayan na. Ma'am Ebelinda Cauli, maraming salamat po ma'am sa iyong super sticker. Thank you so much po. Ngayon mga kababayan, napapatunayan po ng mga political analyst, ng media, at ng mga politician na kung bakit saan ba talaga at bakit si Digong nag-implement ng war on drugs. Alam niyo mga kababayan, ito, yung pagpa-implement ni Digong ng war on drugs,